Mga tropa, dito sa content natin na to, gusto ko lang mag-commentary sa mga nakikita kong post sa mga iba't ibang group, lalong-lalo na nga dito sa Silhouette Cameo na ginagamit natin na platter cutter ng pangkat ng mga stickers or kung ano pa mang gusto nyong gawin dyan sa inyong mga platter cutter na Cameo. So unang-una, syempre basahin muna natin itong nakita ko na comment dun sa isang page nga tungkol nga dito sa platter cutter natin. So kung ang ginagamit mo kuyi na platter cutter or lock click, siguro skip mo muna etong video na to. So eto nga no, sabi niya dito nung anonymous participant, nagtatanong siya dito kung ano daw yung alternative na blade na pwede sa Cameo 4 dahil bumili nga daw siya ng Auto Blade sa Shopee, na alam naman natin na napakamahal niyan, na halos 1,000 or 1,200 ninyo mabibili yung mga Auto Blade na tinatawag sa Cameo na ginagamit nga natin. And sabi niya, sobrang purul daw, mas mapurul daw kaysa sa luma niya. So biruin niyo yun mga tropa, sa halagang 1,000 ang purul daw, 'di ba? So sayang lang daw yung pinangbili niya, ang mahal pa naman daw. Baka meron daw tayong alternative na pwedeng blade na gamitin. Ako mga tropa, personally, ang ginagamit ko na blade sa ating Cameo na platter cutter ay ang CB09. Dahil nung bago pa lang yung platter cutter natin na Cameo 4, talagang sobrang talim niya, and napapansin ko as times goes by, halos 2 months to 3 months ko siyang nagagamit, dun ko na napapansin na pumupurol. And nagtataka ako sa ibang user ng mga auto blade dito nga sa Cameo platter cutter natin, inaabot sila ng 1 taon or mahigit pa, tapos ang talim pa mga tropa, no? Paano kaya nila nagagawa yun? Ako kasi hindi naman ganun kadamihan yung, alam nyo yun, yung mga customer ko. Talagang pili nga lang din talaga na ako ngayon eh. Pero during that time nga, umabot lang sa akin ng 3 months. Tapos yung pinaka-tip or yung pinaka-dulong talim ng auto blade ko naputol. Ayan talaga yung pinaka-issue ko dyan mga tropa. Kaya ang pangit na ng cut nun. So ang ginawa ko, naghanap na ako ng alternative, which is eto na yung ginagamit ko simulat sa pool. Parang halos 3 years ko na atang ginagamit yung CB09 ko. And wala akong problemang na-experience. Ayos na ayos pa rin yung Cameo ko. Ayos na ayos pa rin yung platter cutter ko. Although sa una talaga, medyo mahirap siyang gamitin sa totoo lang. So dito, meron din akong isang nakitang post, anonymous post din to. Sabi niya dito, good day. Bumili daw siya ng second hand na Cameo machine, number 4, yung version 4 nga. Okay naman daw siya, ang problema, kulang pag nagkakat. Hindi daw siya masyado malinis or putol-putol daw yung object or putol-putol yung pagkakakat niya, parang tracing pad daw. Kasi mga tropa, may encounter mo yan, yung parang pagka-tracing pad na yung pinaka-pagkakakat. Kapag naputol, yung pinaka-tip ng pinaka-blade din nyo. Kahit auto blade, may experience nyo yan. So, ang kinagandahan lang kung naka CB09 kayo, sobrang mura lang ng pamalit na blade nun. So, basahin pa natin yung pinaka-comment niya dito. So, baka daw need i-change yung blade kasi nga hindi daw original. Sa totoo lang, kailangan mo talagang i-change yung blade ng CB09 mo. So, kung hindi original, mga tropa, so ang original kasi, ang pinaka-specific na blade kasi ng Cameo, which is yung auto blade nga or yung mga crap blade or kung ano pang mga pinaka-blade mismo ni Cameo. So, mga tropa, etong CB09 mga tropa ko, no, wag kayong matakot dahil isa rin yan sa mga alternative blade talaga na konektado pa rin yan kay Cameo, kay Silhouette, yung pinaka-blade na yan. Mamaya i-explain ko sa inyo, pero magbasa muna tayo ng mga comment dito dun sa pinaka-author. So, sabi dito ni Bon, para daw sa kanya mas effective daw tong Dragon Blade kesa dito sa Auto Blade. So, susubukan din natin to sa susunod, etong Dragon Blade. Parang first time ko lang din nakita to, hindi ako masyado familiar dyan sa blade na yan, pero tinignan ko almost 1,000 din, and para lang din siyang CB09, papalitan mo lang din yung pinaka-blade. Sa susunod, susubukan natin yan, i-add to cart na natin yan. So dito, may mga mangilan-ngilan na nagko-comment, sabi niya dito, bili ka lang ng bala or try to adjust the level of the blade. So ganun talaga yan. So kung first time user ka talaga ng CB09, mahirap talaga, literal. Kaya kailangan mo talaga ng iba yung practice at pagsubok. Try and try mga tropa. Hindi ka lang kasi talaga sanay, and syempre first time mo lang din sigurong gumamit ng Cameo. So sabi pa rin dito, may nabibiling blade niyan, replace mo lang. Ayan kasi yung kinagandahan sa CB09. So meron ding nagsuggest dito na another blade na naman,
rose goods na platter blades na compatible din sa Cameo. Itatry din natin yan subukan sa susunod, no? So dito nag-comment din si Christina Cruz, sabi niya dito, beginner po kayo sa Cameo, siguro mas advice po na auto blade ang gamitin nyo para mas madali at magamay ninyo since accurate ang performance niya sa settings. 100% I agree to that mga tropa. Kung first time user kayo ng Silhouette or ng Cameo platter cutter, I highly recommend na gamitin nyo muna kung ano yung mismong blade niya, which is yung auto blade. And kayo na yung magdi-decide kung kumikita kayo, 'di ba? Kung kumikita naman kayo, mag-stay na kayo sa auto blade. Syempre, 1,000 mahigit yan or 1,000 exactly. Pero kung medyo wais-wais ka, gusto mo magtipid-tipid, maghanap ka talaga ng alternative na pinaka-blade, 'di ba? Yung halagang 50 pesos lang, 'di ba? 30 pesos. Bibilihin mo lang yung pinaka-adapter, 'di ba? Yung kagaya ng mga ganyan. Eto nakita ko around 300 siya. So bibili ka lang ng blade, siguro sabihin na natin estimated yung pinaka mismong blade mga 50 pesos, 'di ba? Laking mura nun. And meron pa akong nabasa dito, no. Eto hindi ko masyado gusto yung comment nito. Sabi dito ni Michael Gumpal, hindi ako agree dito sa comment niya, pero basahin ko lang din, no. Since second hand yan, wag mo ituloy ang CB09 kung ayaw mong mapunta sa wala ang pera mo. So, parang ang ibig sabihin niya, kapag ka gumagamit ka daw ng CB09, masisira yung Cameo platter cutter mo. 'Di ba? Mga tropa, 3 taon ko nagamit ang pinaka-Cameo ko. So, kung titignan ninyo, or parang halos magpo 4 years na nga rin siguro, kung titignan ninyo yung unboxing video ko ng Cameo platter cutter ko, kasi isang beses lang talaga ako gumamit ng auto blade, which is yung kasama lang niya. And kung pares nyo akong kuripot, bumili na kagad ako ng alternative na talagang mura. Para dito kay Michael Angelo, mga tropa, hindi porket gumamit ka ng mga alternative na mga blade, 'di ba, na masisira na yan, aalamin mo rin yung history kung talagang kung bakit siya compatible dyan sa Cameo platter cutter natin. Ako mga tropa, totoo may mga bagay or may mga equipment ako na gusto ko original lang din yung gamit ko. Halimbawa na lang sa mga camera ko, 'di ba, yung mga DSLR camera natin. Kapag ka mga ganyan, mga electronic parts tas may mga related sa battery, talagang mas gusto ko na original yung pinakagagamitin ko na battery, kasi hindi ko naman alam kung talagang 100% accurate din yung binubuga ng alternative na battery na yon. Pero dahil nga sa pagsa-search ko, may nabasa kasi ako sa Reddit before nung naghahanap nga ako ng alternative na blade para kay Silhouette or para kay Cameo. Nabasa ko na related pa rin talaga siya si Graptec or si CB09 dito sa ating Cameo. Kaya talagang okay na okay siya at hindi siya masisira mga tropa. So basahin ko lang to saglit, no? Dahil hindi ko na mahanap yung pinaka-exactly na post nung nabasa ko nung mga nakaraang taon pa kasi yun, mga 3 years ago na, naghanap na lang ako ng paraan para papaano natin maipapaliwanag sa inyo, no? So dito, base sa AI mga tropa, tinanong ko, totoo bang ang Graptec or CB09 ay related sa Silhouette Company dati? Sabi dito na oo, totoo yan. May malalim na ugnayan ang Silhouette at Graptec mula pa noong simula. Sa katunayan, ang Silhouette America ay nabuo sa ilalim ng Graptec umbrella. So ang pinaka-parent company ng Silhouette, which is etong si Graptec, yung gumawa ng CB09, 'di ba? So eto, no, isang subsidiary or kapatid na kumpanya ng Graptec America ang Silhouette. Dahil dito, ang teknolohiya na ginamit sa Cameo ay hango sa mga professional grade platters ng Graptec, 'di ba? So ang unang-una nga, no, bago daw sumikat yung Cameo, Crap Robo era yung pinakauso noon. Ayan yung mga naunang desktop cutters. And dito, ang mga modelong ito tulad ng C100 at C300 ay direktang gawa ng Graptec, pero ibinenta rin sa ilalim ng brand na Silhouette, na ito na yung parang pasimula ng Silhouette na Cameo na platter cutter. So dito, no, sabi pa CB09 blade origin, ang standard na blade na ginagamit sa mga industrial platter ng Graptec dahil pareho ang pinaghulmahan ng carriage design ng Cameo at Crap Robo. Naging compatible ang CB09 sa mga Silhouette machines. 'Di ba? I-try to research nyo rin mga tropa. Wag na wag kayong maniniwala lang sa mga hearsay na nakakasira tong ganyan, nakakasira tong ganito, nang wala kayong basihan. 'Di ba? Agaya nito ni Michael Angelo, hindi ko alam kung
siguro ako eto mga tropa ha. Sa totoo lang, nung nagsisimula ako, may mga pa-promo yan si Cameo or may mga seminars, parang may mga pre-group or basta may mga ina-attend, nakikita ko kasi kay Mami Epi. Tapos parang na-sponsoran sila. Ako, syempre, kung ako na-sponsoran ako ni Cameo, syempre hindi ako gagamit ng mga alternative, di ba? Baka makita ng Cameo yan, hindi ko ginagamit yung original, syempre, parang bad feedback yon. Pero ako, dahil freestyler lang tayo dito, no? So, nag-search ako na compatible naman siya at nagamit ko at 3 years ko na siyang ginagamit. Sa lahat ng mga customer ko, ng mga motovloggers, Cameo at CB09 lang ang ginagamit ko. Wala pang nasisira, baragan ng print, baragan ang pagkat ko dito sa platter cutter ko na to. Talagang okay na okay. So ano yung mga nai-experience ko na mga sa pagkatagalan? Mga tropa, usually yung mga machine natin maglo-loosen up yung mga parts niyan. Kaya naman meron tayong tinatawag na calibration. Kailangan nyo lang siyang i-calibrate. And yang paggamit ng CB09 or kahit ng anong mga blade, hindi yan makakaapekto. Yung paglulusen ng mga parts, dala lang yan ng wear and tear yung paggamit nyo talaga. Kaya i-calibrate nyo yan kung nawawala na sa pag-calibrate or hindi na sakto yung cut. Sana mag-search kayo ng hindi lang yung mga hearsay na kagaya na ito, no? Sabi dito, second hand yan, wag mong ituloy CB09 kung ayaw mong mapunta sa wala ang pera mo. Paano mapupunta sa wala? Nandyan yung machine, di ba? Papalitan mo lang ng blade, hindi nakakasira yan, tungaw. Hindi ko alam sa inyo, no? Ewan ko kung eto kasi mahirap sa atin, no? Hindi nagsa-search. Ewan ko kung siguro naman nag-grade 1, grade 2 kayo, nag-high school kayo, nag-kolehiyo kayo, tapos hindi kayo magsa-search, di ba? Konting pindot lang dyan sa Google natin na yan. Nandyan na lahat ng mga information, di ba? So, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, nakita ko na eto, pwede rin pala tong rose goods na to. And mamaya, eto muna siguro yung bibilihin natin. Kasi medyo may kamahalan din etong Dragon Diamond na nire-recommend neto ni Bon. Eto si Bon, nakikita ko, nagko-comment din to sa ating Facebook page at nagtatanong din siya. Mamaya, imi-message ko siya kung talagang super effective din netong pinaka-blade na to. Susubukan natin yan. Pero sa ngayon, eto muna, yung mura muna, yung budget gaming muna tayo, di ba? And eto, no, meron din ako nakitang isang vlog. Gumagamit din siya ng alternative na blade. Ayan, no, sinubukan niya. Gumagana rin talaga at nakakapag-cut din siya. Ayan, no. Kayo na lang yung manood nito, no? Panoorin nyo na lang dito sa Northern Perry Customization. Eto yung pinakauna. Yan yung ginamit niya na auto blade, and yung pangalawa, yung CB09, and yung pangatlo, etong kulay green. Hindi ko alam kung rose goods yung pinaka blade na tawag na yan, pero kulay green siya. Ayan, no, parang parehas ng mga hulmahan ng ganito, 'di ba? So again, ang pinakapunto ko lang dito mga tropa, huwag kayong maniniwala agaya dito sa comment ni Angelo na sabi niya, Sid, second hand daw yan. Kung ayaw mo daw mawala or mapunta sa wala yung pera mo, huwag ka daw gumamit ng CB09. Research is the key. Huwag kayong patanga-tanga mga tropa, no? Yun lang yung gusto kong ipunto. I-try nyo kung ano yung sa tingin yung saan kayo komportable, kung marami naman kayong pera, kung kumikita kayo, 'di ba? Bumili kayo ng mga auto blade talaga. Yun talaga yung gamitin ninyo. Nasa sa inyo naman yan eh. Kung convenient kayo at na-testing nyo yung mga alternative na mura at nagagawa naman niya yung pinaka-tungkulin niya, nakakapag-cut siya ng maayos, 'di ba? Utak-utak na lang mga tropa. 2026 na, kailangan na nating dumiskarte, galingan na natin, no? So, ayun lang, siguro dito na natin tapusin yung content natin. Again, hindi nakakasira yung CB09. I-try nyo rin yung mga iba pang available na blade, 'di ba? Ako susubukan ko para ma-try din natin. So, kung meron man akong negative feedback dito sa GrabTech na to, sa totoo lang, minsan hindi pantay yung cut niya sa kaliwa at saka sa kanan. Pero ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang siya ng 2 passes. So, kapag ka ganon, syempre, nakakat ko na rin, di ba? And nangyayari lang yon pag medyo napakarami ko nang na-cut dun sa pinaka-blade na yon. Syempre, medyo tinitipid-tipid ko rin yung mga blade. Pero kung bagong-bago lang yung pinaka-blade, talagang napakahusay niyang mag-cut, kayang-kaya niya. Sobrang sulit. Hindi naman siguro ako tatagal ng 3 years ng paggamit ng CB09, di ba? So, eto ang goal natin ngayon. Eto yung gagamitin natin at eto, bibili tayo niyan. Antayin nyo na lang. Like, share, and subscribe sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin.
message lang kayo sa ating Facebook page. Sa mga gustong bumili ng mga materials, nasa description yung mga link natin. Lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal